Ano nga ba ang karapatang pantao? Ito ang mga angkin at natural na kalayaan at entitlements na dapat taglayin at matamasan ng tao para mabuhay ng may dignidad. Ito ay likas na taglay ng lahat ng taong walang pagtatangi magmula sa kapanganakan. Ikahuli, ito ay mga instrumentong nagbibigay proteksyon sa tao laban sa karahasan at pagpapabaya. May dalawang partidong kasangkot sa karapatang pantao. Ito ang rights holders at duty bearers. Ang mga rights holders ay mga mamamayan o ordinaryong individual. Ang mga rights holders ay may responsibilidad na ipagtanggol, angkinin at gamitin ang karapatang pantao. Ang mga duty bearers naman ay ang estado at lahat ng bumubuo nito, kasama na ang ehekutibo, legislatibo at hudikaturang sangay ng gobyerno. Ang mga duty bearers ay may obligasyon na irespeto, protektahan at ipatupad ang karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay para sa lahat at walang diskriminasyon. Lahat ng tao ay may pantay-pantay at pare-parehong karapatan na walang pasubali batay sa sex, edad, kalagayang ekonomiko, etnisidad, relihiyon at iba pa. Ang lahat ng karapatang pantao, sibil, politikal, pang-ekonomiko, panlipunan at pangkultura ay magkakapantay at parehong mahalaga. Itong lahat ay mga kaangkinang dapat tinatamasa ng isang tao upang siya ay maging ganap na tao. Kung kaya't, hindi pwedeng hati-hatiin ang mga karapatan. Ang bawat isa ay ipinanganak na magkakatulad ang karapatan. Ang karapatang pantao ay hindi maiaalis, maliban sa mga partikular na pagkakataon at naaayon sa angkop na proseso. Halimbawa, ang karapatan sa kalayaan o malayang paglalakbay ay maaaring paghigpitan ng korte sa kaso ng mga nahatulang individual. Ang pagtatamasa ng isang karapatan ay karaniwang nakadepende sa pagtatamasa ng iba pang karapatan. Gayon din, kung ang isang karapatan ay nilabag o inalis, naaapektuhan ang pagtatamasa ng iba pang karapatan. Ang estado bilang duty bearer ay may responsibilidad at obligasyon kaugnay sa pagkakasatuparan ng karapatang pantao. May pagtatanging ibinibigay sa mga estratehiyang nagbibigay kapangyarihan sa mga tao at komunidad. Ang rights-based approach ay nangangailangan ng aktibo, malaya at makabuluhang pakikisangkot ng mga rights holders sa pag-angkin ng kanilang karapatan na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ang Universal Declaration of Human Rights ay pinagtibay ng UN General Assembly noong Disyembre 10, 1948. Ito ay ang unang pandaigdigang pagpapahayag ng mga karapatan na kung saan lahat ng tao ay may likas na karapatan. Ang International Covenant on Civil and Political Rights ay isang tratado ng United Nations na naninigurado na ang Estado ay nirerespeto ang sibil at politikal na karapatan ng tao. Ang International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ay isang tratado na ginawa ng UN na naninigurado na ang lahat ng tao ay nabubuhay kung saan ang kanilang pangangailangan ay natutugunan. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ay nagpapahayag na ang lahat ng partido ay dapat gumawa ng mga paraan para maalis ang lahat ng uri ng diskriminasyon batay sa lahi at pagkakaroon ng pangunawa sa pagitan ng iba't ibang lahi. Ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ay isang pang-internasyonal na kasunduan ng United Nations. Ito ay nagtatakda sa pagbabawal ng anumang diskriminasyon batay sa kasarian na may hindi magandang epekto sa pagkilala sa mga kababaihan. Ito ay isang batayan ng pagkakapantay-pantay ng kalalakihan at kababaihan, lalo na sa mga karapatang pantao.
Ang Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ay nagpapahayag na ang mga estado ay dapat gumawa ng mga epektibong hakbang upang maiwasan ang anumang uri ng labis na pagpapahirap o torture sa kanilang mga teritoryo. Ang Convention on the Rights of the Child ay isang kasunduan ng United Nations na nagtatakda ng karapatan ng mga bata na mababa sa 18 sa kanilang sibil, pampolitikal, pang-ekonomiya, panlipunan, kalusugan at kultural na karapatan. Ayon sa International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ang mga migranteng manggagawa ay magtatamasa ng pantay na trato tulad ng mga taong naninirahan sa estado ukol sa estado ng trabaho. Ayon sa Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ang mga may kapansanan ay dapat magkaroon ng pantay na pagkakataong maging kapaki-pakinabang sa lipunan gamit ang sariling pamamaraan. Dapat bigyan sila ng mga naaangkop na pagbabago o pagsasaayos sa access sa mga pampublikong pasilidad upang sila ay makapamuhay gaya ng sa iba. Ang International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance ay nagpapahayag na walang anumang sitwasyon ang makapagbibigay katarungan sa sapilitang pag-aresto, pagpigil, pagdukot o kahit anong uri ng pagtanggal ng kalayaan ng gobyerno sa isang tao. Ayon sa Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples, ang mga katutubong Pilipino ay dapat mabigyan ng pantay na pagtrato ng walang diskriminasyon at ng aktibong pakikilahok. Hindi sila dapat puwersahang papaalisin sa lupa, lalo na kung ito ay walang abiso o pahintulot mula sa kanila at sa kanilang komunidad. Ang bawat proseso ay dapat mapagkasunduan ng parehong panig sa lengguwaheng naiintindihan nila. Ang Millennium Development Goals ay binubuo ng 8 layunin na binuo ng United Nations noong taong 2000. 189 na bansa, kabilang na ang Pilipinas, ang nangakong tutulong upang makamit ang mga layuning ito.